Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Di ba nung isang araw na pag-usapan natin yan na si Sandro Marcos, binira ng binira yan ng mga DDS at si PBBM, yung pinagtulungan nila yan si Sandro Marcos kasi unang-una siya doon sa pumirma. Sa more than 200 na mababata, si Sandro Marcos yung unang pumirma dyan, which is malaking bagay. Siyempre, marami din mga congressman, marami congresswoman na mas nakumbinsi pa, mas na-encourage pa na pumirma dahil unang-una nandoon yung pirma ni Sandro Marcos. Si PBBM, tinanong din siya, nag-consult ba sa iyo, sir, itong si Sandro Marcos, ano po ba yung sabi niya, etc. And then ano po yung payo ninyo? Si PBBM, sabi niya, andiyan na yung proseso na yan, do what you have to do. Diba? Mandato nyo yan, wala kayo naman kayo magagawa dyan dahil nasa saligang batas yan, yan yung utos ng saligang batas natin na kung nagkamali ang isang opisyal, mataas sa opisyal at ang parusa impeachment, kailangan nilang harapin yan. So anyway, ito na, ka-coffee. To cut the story short, tinanong na si Sandro Marcos and finally, meron na siyang statement. Kasi binabash nila si Sandro Marcos Sir, ikaw ang unang-unang pumirma doon Ano yung dahilan? Bakit siya unang-una? Mapapahiya dito si Inday Napakaraming palpak dito ni Inday Actually, nagbabasa-basa tayo ng comment, parang sabi, mas deserving pa nga itong si Sandro Marcos kaysa kay Inday Sara Duterte. Sa communication skills pa lang, bagsak na. Sa style pa lang ng leadership, bagsak na. Anyway, sige. Ano yung sinasabi dito ni Sandro Marcos? Bakit isa siya sa pinakaunang pumirma? Pakinggan po natin. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Okay. Sige. Honest assessment natin sa sagot dito ni Sandro Marcos. Ang take ko dyan sa sinasabi ni Sandro Marcos, more of more of personal yung kanyang judgment dito sa impeachment, which is kahit sinong tao, may punto siya, kahit sinong tao, sabihin na huhukayin yung lolo mo. Tinutukoy dito si Ferdinand Marcos Sr., dating presidente. Nandiyan po nakalibing sa libingan ng mga bayani kasi ang claims ng mga DDS, ang claims nila Sara, tatay nila yung nagpalibing dyan. Sige, bigyan natin ng credit. Yes, tumulong sila para maipalibing yan. Pero hindi ibig sabihin na mali na nga yung ginagawa ng tao, kukonsentihin mo pa. And then sinabi rin niya ni Sara na ipapahukay niya nga yan at itatapon sa West Philippine Sea. 1 point. Di ba? Personal yon. Personal na yun. Personal, sa tingin ko, opinion ko lang yan, ka-coffee personal yung decision dyan ni Sandro Marcos. Pero sa pangalawa na, hindi na siya personal. Yung plano ni Inday na sabi niya, chuchugiin niya, o wag natin gamitin yung term, yung ASSS, etc. Chuchugiin, yung sa Tagalog, ipapatsugi niya, yon. Nung sinabi ni Inday Sara yan, ipapatsugi niya. Once na matsugi daw siya, may premise may condition Once na matsugi siya, may nakausap na siyang tao na ipapatsugi niya si BBM, si First Lady, at si Martin Romualdez. Na later on, dininay na ni Sara. Kanina sa press conference siya, sabi niya, wala siyang sinasabi. Na hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ni Sara na malinaw naman andiyan yung recorded video kasi press conference yan, Zoom meeting nila yan, Zoom conference, etc. yan. Malinaw na pinagbantaan niya ang buhay ni PBBM. Sabi ni Sandro Marcos, second item niya yan na sino ba naman ang hindi pipirma doon na pinagbantaan yung tatay niya, nanay niya, tito niya, na tsutsugin. Ang sabi ko dyan, ang take ko dyan, hindi na siya personal. Kasi nga, merit siya, isa siya doon sa grounds, isa siya doon sa 7 na nakapaloob doon sa articles of impeachment. Yung plano, pakikipagsabuatan at tsugiin si PBBM. Yung una, more of personal pa kasi lolo niya, di ba, ipapahukay, hindi tatapon sa West Philippine Sea. Pero yung second point dito ni Sandro Marcos, nakaangkla na siya doon sa merit ng kaso. Sa merit ng impeachment complaint laban dito kay Inday Sara Duterte kasi nga nakalagay na yan doon. Yun nga yung pakikipagkunsyaba na tsugiin ang presidente at ang first lady. I hope nagigets ninyo ka-coffee yung gusto kong iparating dito, no? Anyway, sige, let's continue sa statement na to ni Sandro Marcos. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position.
Wait. Yan, yung third point niya, it is unbecoming of a vice president na ganyan nasasabihin, which is pasok din siya doon ka-coffee sa nakapaloob doon sa articles of impeachment. Yung ugali ni Sara na supposedly hindi dapat kasi vice presidente ka, in fact dati ka secretary ng Department of Education, dapat model ka in a way, no? Pamamarisan ka dapat, pero naging sobrang bastos. Unacceptable yan, unbecoming. Yung if I remember it correctly, no, yung pangpito doon, yung totality ng ugali, totality ng pagkatao ni Inday Sara Duterte, which is isa doon sa nakapaloob doon sa articles of impeachment, no? So hindi katanggap-tanggap yung ganyang estilo ni Inday Sara Duterte. 3 points na yan. Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not, but that's about as far as it, that's okay. about as far to the extent. Sige, cut muna natin, medyo mahaba na, no? Definitely, kahit anong sabihin ni Sandro Marcos, hindi naman maniniwala yung mga DDS and even the DDS vloggers. No? Hindi sila maniniwala dyan sa sinasabi ni Sandro Marcos na wala silang hand dito sa impeachment na to. Kasi nga, ang ginagawa nga nila, syempre, sisisihin pa naman nila si Franz Castro. Wala silang labang kay Franz Castro eh. Wala silang mapapala kay Franz Castro. Kaya ang binibira nila, ang presidente talaga. Tama nga naman, kasi kung sa pakikipag-away, di ba, bakit mo ka makikipag-maaway sa mas mababa sa'yo? Siyempre, itong mga to, didikit yan sa mas mataas o bibirahin nila yung mas mataas. So kahit na anong paliwanag dito ni Sandro Marcos na wala silang hand o wala siya dyan, hindi siya yung nagplano para papirmahin itong mga mambabatas na ito, hindi maniniwala mga DDS dyan. Kasi yun na nakafix na sa narrative nila eh. Ang narrative nila, si Marcos ang may kagagawan yan. Diba? Sabi pa nga ni Lorraine Baduy, pinapakinggan ko siya kanina, ano yan eh, kunya-kunyari lang yung pagsabi ni PBBM na pinigilan niya, etc. etc. Kasi nakatatak na sa isip nila na si Marcos ang may kagagawan yan. Isipin niyo mga DDS, mga nakikinig sa atin sa mga DDS. Anong mapapala ni PBBM kung ma-impeach si Sara Duterte? Mariretain ba siya sa pwesto? Si Sandro Marcos ba ang susunod na magiging presidente? 1. Hindi mariretain ng presidente unless we change the constitution. Tingnan ninyo kung sino magbebenepisyo once na ma-impeach yan si Sara. Hindi ang presidente. So bakit magtotodo effort pa si PBBM na pukpukin yan ang mga mambabatas, yung House at ang Senado na impeach yan si Sara Duterte? Wala naman tayong re-election. Nakasaad sa ating konstitusyon yan na hindi na pwedeng tumakbo sa same position o sa pagka-presidente ang presidente na. Ibig sabihin, after the 6-year term, once na matapos na yan, hindi na siya pwede mag-presidente ulit. Pwede siya takbo siyang vice-presidente. Pero uncommon yan. Si Gloria lang naman yan, di ba? Uncommon yan, natatakbo na ang presidente na bababa pa sa pagka-vice-presidente. Hindi makikinabang si PBBM dyan. Makikinabang ba si Sandro Marcos dyan? Definitely hindi siya makikinabang. Dahil hindi pa siya qualified eh. Kulang pa siya sa edad. Sige, yun na lang. Ano na lang, administrative matters na lang ito ka-coffee. Petty issue na lang, petty qualification yung edad. Siguro sa leadership style, siguro sa talino, pwede na. Pero sa edad, kulang pa siya. Hindi pa siya qualified. So makikinabang ba dyan si Sandro Marcos? O makikinabang ba si First Lady dyan? Narinig nyo ba na may umiingay na tatakbong presidente si First Lady? At potentially magiging number 1 kaaway ni Sara Duterte sa 2028, wala kang maririnig na ganyan. Si Amy Marcos, definitely hindi mangyayari yan dahil press release ni Amy Marcos yan, best friends sila ni Sara Duterte. Kahit na pinagtatabuyan na siya ni Sara Duterte, yung pa rin ang claims ni Duterte, claims ni Amy Marcos, maglalaban sila sa 2028, definitely hindi mangyayari yan. Kaya bakit ninyo pinipilit sa argument ninyo, ini-insist ninyo na si PBBM ang may kagagawan yan? Anong mapapala ni PBBM dyan kung ma-impeach si Sara Duterte? Diba? I hope nagigets ninyo yung logic dyan. As to my involvement in collecting the signatures, overwhelming yung numbers
numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245. Yes, may additional. Umabol. Pwede pa, sir. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa na may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isig, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, Yes, actually hindi na factor yun yung additional nakikinig din ako ng mga komentary ng mga DDS vloggers big deal sa kanila dyan, yung additional daw, yung mga additional na pirma ng mga mababatas. Actually hindi na siya factor, no? Kasi actually ang requirement lang naman 1/3 lang naman, ilan lang yan, 102 votes, tama ba? Napakababa lang ng kailangan, 1/3 of the total number of members ng House of Representatives, at nasurpass na nila yung number na yan, 200 plus something na. So itong mga additional signatures, tama yung sinasabi ni Sandro Marcos, posible for archiving lang yan dahil hindi naman kasama yan doon sa complaint na naipasa na sa Senado, no? Wala na siyang bearing. Pero yun lang, malaki rin ang message nito na gustong iparating na mas maraming mga congressman, kasi congressman representatives ka Coffee, mas marami sa representatives ng mga distrito na gusto talagang ma-impeach yan si Sara Duterte at gusto talaga siyang mapanagot. Yun malinaw na malinaw Hindi mo pwedeng sabihin na ang sinasabi kasi nila Harry Roque, betrayal daw po ito sa 32 million Filipinos na bumoto kay Sara Duterte. Paano naging betrayal yan? Kung hindi din ganyang impeachment na yan, kung tinulugan na lang ng House of Representatives yan, betrayal yan sa saligang batas, sa Supreme Law of the Land, di ba? Kung di ka ba naman nag-iisip itong si Roque, tama ba namang isipin dyan? Ibig sabihin, binastos o trinaidor nito mga mambabatas na ito, ang 32 million na bumoto pabor kay Sara Duterte, hindi na, sir. Magkaiba na ng circumstances Magkaiba yung usapin ng 2022. Iba yung ugali ni Sara Duterte noong 2022. Kaya nga nakakuha siya ng ganyang karaming boto Iba na yung asal niya ngayon. Iba na, hindi na pagtao actually yung asal niya na pag mumurahin mo yung presidente, di ba? Iba na yung circumstances. So hindi mo pwedeng i-claim yan, Roque, na betrayal yan sa 32 million Filipinos. Marami lang ang kumalas dyan. Baka ang mga naiwan dyan, 10 million na lang. O 5 to 10 million na lang naiwan dyan. Halimbawa ako. Kumalas na ako dyan. Yung pagboto ko kay Sara Duterte noong 2022, hindi na ganun yung pagtingin ko sa kanya ngayon. Ibang-iba na. And I think, hindi lang ako yung ganyan yung pag-iisip. Marami, mga nakikinig sa atin, for sure. Isa rin kayo sa mga bumoto. Kasi unity team yung promise Diba? Yung pala, suga pa pala sa kapangyarihan, iba pala yung ibig sabihin nila sa unity team. Diba? Gusto pala nila maagaw kay PBBM agad yung leadership. Dahil lang tingin nila kay PBBM weak Kasi yun ang sinasabi ni Digong, weak si PBBM So, marami din sa mga gustong ipasok ng kampo nito nila Sara Duterte na maging miyembro ng gabinete, hindi nabigyan ng posisyon. Hindi nabigyan ng gusto, hindi napagbigyan. Kaya ang nangyayari, ginagalit sila. O gusto na nilang i-take over. Yan, nagsunod-sunod na yan ka-Coffee. Kahit balikan natin yung timeline yan, nagmaisog-maisog rally na sila dyan. At pinanawagan nila si PBBM, bangag daw. Sabi pa ni Harry Roque, incapable daw yan sa pagiging presidente dahil isa daw po siyang bangag, etc. At kung ano-ano pang pinagsasasabi nila. Di ba? Karma yan nangyayari sa inyo. At ang malungkot ngayon, itong si Sara, tama na sir, tapos na tayo dyan. Nakakatawa ito dahil malinaw na malinaw, andyan ang ebidensya na ipapatsugin niya si PBBM. Recorded yan. In fact, verified by NBI yan. Yung video na yan, totoo, hindi edited, hindi cut yung video na nag-circulate online. Nasabi niya, noong November 23, 2024, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, sabi ni Sara yan. November 2023. Tapos kanina, nung nakikinig tayo sa press con ni Sara, iba na ang tono. Nag-change na siya ng narrative, lumihis na siya, naglilinis na siya. Ma'am, paano mo malilinis yan? Ikalat na kalat ang ebidensya. Yung videos nagsisirculate pa rin online. Sabi niya, I did not make an assassination attempt daw. Assassination threat to the president. Sila lang ang nagsabi niyan. O katang-isip lang pala ni PBBM yan. Katang-isip lang pala ng mga loyalista yan. Katang-isip lang pala ng buong Pilipinas yang banta na yan ni Sara Duterte na tsugiin itong si PBBM. Sabi nga, nasang dimension ba yan si Sara? Anong iniisip niya?
Bakit ganyan ang pag-iisip ng taong yan? Di ba? Oh, kanina, very confident. Sa kanyang press con, parang wala ka nakikitang takot. Pero sabi ng mga mababatas, no, nakatago yung takot niyan. Ayaw nilang ipakita na takot siya. Nagpo-portray lang siya ng strong image dyan. Pero matibay yung ground sa kanya at mukhang mai-impeach yan. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, ka-coffee, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow ka-coffee. Nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo din po updated na sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone.